Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganon din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Tanghali na namagising si Anne. Naalala niya ang nangyari na nagdaang gabi. Nagkaroon siya ng masamang panaginip. Pagkatapos ay dinaluhan siya ni James at doon ito natulog sa tabi niya. O panaginip na ba iyon? Panaginip lang din siguro ang narinig niyang pagbulong nito. Nagulat pa siya na makita ang sarili sa salamin. She looked like Hill. Tumuloy siya sa banyo para mag-shower. Sinigurado niyang maayos ang hitsura niya bago bumaba. She was not going to work in the kitchen today. Sisiguraduhin niya iyon. Makikipagbanding siya sa anak. At kung hindi busy si James, isasali niya rin ito. Nagbihis siya ng makulay na sundress at nag-apply ng kaunting makeup. Hinayaan niyang nakalugay ang mahabang buhok. Pagka-spray ng kolon, bumaba na siya. Nasa itaas pa lang ng hagdanan, ay naririnig na niya ang boses ng asawa. May kausap ito. Napakunot ang noo niya nang marinig ang iniuutos nito. Pakilibas ng mga bagahe, wika ni James. Tinakbo niya ang natitirang baitang. Kaagad niyang napansin ang hilera ng bagahe sa pintuan. Natigilan siya. Di yata't magkakatotoo ang panaginip niya. Good morning, honey. Nakangiting tumingala sa kanya ang asawa. Hindi niya ito kaagad napansin. Aalis ka na naman? Namimilog ang mga mata at nanginginig ang boses niyang tanong. Umiling ito bago lumapit sa kinatatayuan niya. Hinapit nito ang kanyang baywang at inilapit siya sa katawan nito. Sumubsob ito sa kanyang leeg at bumulong. Aalis tayo. Nanlambot ang tuhod niya sa init ng hatid ng hininga nito. Rumaragasa ang pintig ng puso niya. Marahan niya itong itinulak para makita ang mukha nito. Saan tayo pupunta? Magbabakasyon. Nakangiting tugon nito bago tumungo para ilapat ang mga labi sa kanya. Panandaliang nablangko ang isip niya dahil sa halik ng asawa. Ang malinaw lang ng sandaling iyon ay ang pakiramdam ng malambot na mga labi nito na inuudyukan siyang ibuka ang bibig para mahagkan siya nito ng mas mabuti. Tinugon niya iyon. Hala Diyos ko, kayong dalawa! Malakas na malakas ang boses na wika ni James mula sa itaas ng hagdanan. Yak! Napasubsob siya sa bisig ng asawa para itago ang namumulang mukha niya. Dama niya ang mahinang dagundong ng dibdib sa pagtawa ni James dahil sa reaksyon ng kanilang anak. Someday, James, you wouldn't mind so much, sabi nito sa bata. Hinigpitan nito ang yakap sa kanya. Baka kailangan ka pa naming pigilan. Natampal niya ang bisig nito bago sinilip ang hitsura ng anak. Ay awang ko sa iyo, Papa. Basta ang sakin, hindi nito itinuloy ang sasabihin dahil tila kinakilabutan ito sa pandidiri. Natawa tuloy siya. Hindi ka pa bumabati ng good morning, sita niya kay Jam. Ayaw ko, Mama. May laway ka ni Papa. Ang lakas ng naging tawa ni James sa sinabi ng anak. Pupunasan ko na para makakiss ka. Saka lang lumapit si James para humalik. Good morning. Nag-greet din ito sa ama. Inakbayan siya ng asawa at hinawakan ang kamay ng anak. Halika na. Mag-breakfast muna tayo. Iginiya sila nito patungong dining room. Anong oras tayo aalis? Naitanong niya nang makaupo sila lahat sa hapag. Aalis tayo, Ma. Natigil sa ere ang isusubong kutsara ng kanin at tusino ni Jam. Kami lang muna ni Mama ang aalis, anak. Si James ang sumagot dito. Saan kayo pupunta pa? Magha-honeymoon? Nasamid siya sa kinakain. Pilyong-pilyo ang ngiti ng asawa. Ano yung honeymoon? Tila nakalimutan ng paslit ang kinakain. Nakatitig lang ito sa ama
Napuno ng interes ang mga mata nito. James, may pagbabanta ang tono na boses niya. Honeymoon, anito, tila walang narinig. Tila nais nitong ipaliwanag sa anak kahit papaano. Doon nagpupunta ang mga mama at papa para magkaroon ng baby sister or brother ang mga kuya na katulad mo. Nabitawan niya ang hawak na butter knife sa aktong pagpahid ng mango jam sa piraso ng toast. Mama, why are you so being clumsy? Puna ng anak. Excited kasi si mama. Wika naman ng asawa. Sinipa niya ang binti nito sa ilalim ng mesa. Tumawa lang ito ng malakas. What's funny pa? Kunot noong tanong naman ng bata. I'll explain when you're older. Pangako ni James. Dumukwang ito mula sa kinauupuang sa kabisera para hagkan ang ulo ng anak bago nangingiti pa rin na bumaling sa kanya. At ikaw, Mrs. Kuwangko, kumain ka ng mabuti para makalarga na tayo. Anong oras kayo uuwi, Papa? Tanong uli ng anak. Nak, ano ang sabi ko sa'yo kapag nagsasalita ka na puno ang iyong bibig? Sinulya pa niya ito. Sorry, ngumiti ito. Next week pa kami uuwi. Sagot naman ni James. Hala, matagal po. Nawala ang ngiti sa mukha ni James. Biglang tilang maiiyak ito sa idea na maiiwan ng ganoon katagal. Babe, 1 week lang naman. Sinubukan niyang pakalmahin ito. At saka gift ko na ito kay mama. Dagdag ng asawa niya. Di ba wala akong naipapadalang gift sa kanya ever since noong nasa malayo ako? At least ikaw parating may gift. Sama ako pa please. Nakatingala ito sa ama habang naiiyak. Next time anak. Kinuha nito. Nagsisimula ng magtantrums na bata at kinandong ito para paliwanagan. Kasi Jam, I need time with mama. May mga pag-uusapan kami. Marami akong kailangang sabihin sa kanya. At hindi pwedeng isali ang mga baby na tulad mo. Hindi na ako baby. Tuluyan na itong umiyak. Alam ko anak, niyakap ito ni James. Pero syempre, hindi ka pa din adult. And kahit siguro adult ka na, baby ka pa din para sa amin ni mama. Nakatitig lang siya sa kanya mag-ama. Hindi niya napansin na naluluhan na pala siya na nakikita niya. Nakikita niya kung paano at gaano kabuting ama si James at mahal na mahal nito si Jam. Promise Jam, wika nito. Next time siguro or next month, tayong dalawa naman ang aalis. Huwag ka na ma-upset ngayon, okay? Saan tayo pupunta? Kahit saan mo gusto. Parang gripo na pinihit nang tumigil ang pagluha nito. Pwedeng isipin ko muna, Papa. Kasi baka gusto ko pumunta sa Enchanted Kingdom. Gaya nga ng sabi ko, kahit saan mo gusto. Hinalikan nito na madiin ang maliit at maumbok na pisngi ng bata bago ito muling pinagsabihan. Tapusin mo na ang pagkain mo. Mama, mag-enjoy kayo sa honeymoon nyo ha. Uuwian niyo ako ng baby sister. Bili nito sa kanya. Parang gusto niyang himatayin. Malayo na ang sasakyan nila. Nililingon pa rin ni Ann ang daan pabalik na mansyon. Ngayon ko lang iiwan si Jam. 30 beses na yata niyang himutok iyon. It's okay honey. Nakakaunawa na sagot ng asawa habang nakalapat ang mga labi sa kanyang sentido. Nakaakbay ito sa kanya. Nakasandal siya sa dibdib nito at hawak nito ang kanyang mga kamay. Paminsan-minsan naririnig niya itong sumasabay sa kanta sa radyo ng sasakyan. Maganda pala ang boses mo, nasabi niya. Yeah, well, nagkibit ito ng balikat. Aral sa choir. Talaga? Ako yata kahit doon nakasalalay ang buhay ko, hindi ako makakakanta. Wala sa loob na pag-amin niya. I don't think so. Umiling naman ito. Paano mo pinapatulog si Jam noong baby siya? Siguro nakakatulog siya dahil mas madali yung gawin kaysa makinig sa boses ko. Tumawa ng malakas ang katabi niya.
Hindi ako naniniwala. Promise. Nakangiting balik niya rito. Magugunaw ang mundo kapag kumanta ako. Sobra ka naman. Napahigpit ang akbay nito sa kanya. Anong akala mo sa boses mo? Delobyo? Ngumiti lang siya. Nai-imagine ko kasi kapag kumakanta ako. Instantly, magdidilim ang langit, tapos kikidlat at kukulog. Siguro sasabihin ng Diyos na, "Anak, keep quiet please. Naiistorbo mo ang paggawa ko ng miracle." Malutong na halakhak ang itinugo ni James, pagkatapos ay bigla itong tumitig sa kanya. At mapang-insultong nagtanong, "Joke iyon?" Seryosong seryoso ito nang itanong iyon. Pinaningkitan niya ito ng mga mata bago inirapan. "Hey! Binipiro lang kita." Panunuyo nito. "I really like your sense of humor." Sasabihin niya sana kay James na mababaw pala ang kaligayahan nito. Pero iba ang lumabas sa bibig niya. "Para kang tatay ko, madaling patawanin." Tila maiiyak siya at muli niyang naramdaman ang lungkot sa pagkawala ng mga magulang. Saglit na nahimik ito, para bang ikinalang apanandali ang pag-alala niya sa pamilya. Wala itong alam sa mga pangyayaring nagdulot ng pagkaulila niya. Anong nangyari sa kanila? Huminga siya ng malalim para pagaanin ang kalooban. Aksidente sa dagat. Mula Hagnaya. Kailangan nila noon makauwi dahil birthday ko. Nakipagsapalan silang mag-pump boat. Inihilig ng asawa ang ulo niya sa balikat nito at niyakap siya na mahigpit. Umiiyak na pala siya habang nagkukwento rito. "I'm sorry to hear that." Pinahid nito ang luha mula sa kanyang mga mata. "At least ngayon, you have my dad and mom, hindi ba?" "I know." Pinilit niya ngumiti. "Naging mabuti sila sa akin at kay Jam. Ako dapat ang naging sandalan mo, being your husband." Puno ng pagsisisi ang boses nito. James, ayaw niyang nagigilty ito ng ganoon. Iyon ang totoo. Hindi ko din mamasamain kung magalit ka sa akin, Ann. Umiling siya. Naiintindihan ko. You were shocked. Napilitan kang pumasok sa isang relasyon na hindi ka pa handang harapin dahil sa amin ni Jam. Sa biglang pagdating namin sa buhay mo. Pero aminin mo, tama din ang sabi ni Daddy. Dapat iniisip ko yung consequences bago ko pinagbigyan ang nararamdaman ko. Umayos ito ng pagkakaupo para matitigan ng lubos ang mukha niya. Babawi ako, Ann. Hinalikan siya nito sa noo. Pagbigyan mo lang ako. Tumingala siya dito. Umaawit ang puso niya dahil may pangambang kakambal iyon. Pangamba na may bahid ng kapighatian. May mga bagay rin siyang kailangang sabihin kay James at hindi niya alam kung paano nito tatanggapin ang mga katotohanang itinago niya mula pa nang ikasal sila. Kiss me please. Pakiusap niya para maibsan ang pag-alinlangang nararamdaman. You're so beautiful. Bulong nito sa gitna ng mga labi nila at kinulong sa mga bisig nito. Mahal siya nito. Dama niya iyon sa halik nito. Siguro sapat na iyon. Dadating ang oras, magkakaroon din siya ng lakas ng loob na sabihin dito ang mga dapat niyang ipagtapat. Ilang minuto na ang nakalipas nang may maalala siyang itanong dito. James, nasaan ka the last 3 weeks? Misteryoso ang ngiting iginawad nito sa kanya. Sasabihin ko sa iyo one of this day, pero ngayon ay secret pa. Ako lang ang may alam. Parang gusto kong kabahan. Napakagat siya sa labi. Don't feel that way. Hinigpitan nito ang yakap sa kanya. Magiging masaya ka, promise. Okay? For the first time, siya ang naunang humalik dito. Sa kamay nga lang. James, saan tayo pupunta? Ngumiti ito. Nakidnap na kita, hindi mo pa napapansin? Saan nga tayo pupunta? Itinaas niya ang isang kamay para alisin ang parang napansin niyang hibla ng buhok sa pisngi nito.
Sa mualbual, kinuha nito ang kamay niya. Hinagkan ang mga daliri niyon. Hindi pa ako nakakapunta doon. Itinuo niya ang mga mata sa labas. Nasabi nga ng daddy na ni hindi ka umaalis sa resort kung hindi ka pa nila pinipilit. Kasi magpapalusot sana siya pero naunahan siya nito. Kasi feeling mo kailangan mong bayaran yung pagpapaaral nila sa'yo. Kaya ka parating nagkukulong sa kusina. Mahal ang ginastos nila sa pagpapaaral sa akin, James. Huminga lang ito ng malalim at muling inilapat ang mga labi nito sa gilid ng kanyang sentido. Kung hindi sana ako umalis, hindi nito itinuloy ang sasabihin. Kung hindi ka umalis, dugtong niya, malamang iisipin ko pa din na kailangan kong bumawi. Hindi niyo obligasyon na pag-aralin ako, Han. Napakunot ang noo nito. Say that again. I mean, kung buhay ang mga magulang ko, dapat sila nagpapaaral sa akin, hindi ba? Hindi iyon, wika ni James. Umiling ito. Ano iyong tawag mo sa akin? Kumabog ang dibdib niya. Hindi niya rin napansin ang nasabi hanggang sa pinunasihan nito. Pagbibigyan niya ba ito sa gusto nito? Parang kinukumpirma na niya rito ang nararamdaman niya kapag ginawa niya iyon. Dalsok-dulan ang pagmamahal niya sa asawa, pero labis din ang takot na nararamdaman niya. Saan siya ay hahatid ang pagmamahal na iyon? Ngumiti na lang siya rito at hinalikan ito na higit pa. Papagabi na makarating sila sa Moalboal. Si James ang lumapit sa reception desk ng hotel para magpa-register. Pakiramdam niya ay binuhusan siya ng nagyayalong tubig nang marinig niya kung anong klaseng accommodation ang ipinareserve nito para sa kanila. Yes, mag-asawa nga sila. Gusto niya ang atensyon na ibinibigay nito sa kanya. Gusto niya ang mga halik at yakap nito. Wala siyang pag-aalinlangan na tinatanggap pero ang higit pa roon, hindi pa yata siya handa. Nanatili siyang tahimik habang tila tuod na iginigiyasan nito patungong kwarto nila. Pagpasok doon, naging busy siya. Gaya ng pag-aayos ng mga gamit nila sa cabinet at tokador. Lahat para iwasan ang mapatingin sa lalaking kasama na kaagad humilata at nagbukas ng TV. Honey, mamaya na yan. Anito habang nagpi-flick ng channel sa cable. Magpahinga muna tayo tapos let's have dinner outside. Saglit na lang ito. Nilingon niya ang kasama mula sa ginagawang pagsasalansa ng mga damit nila. Gusto mo ba munang mag-swimming bago tayo maghanap ng kakainan? Ha? Hindi na siguro. Shower lang ako. Humugot siya ng isang pamalit at dumiretso na sa banyo. Sinundan ni James ng tingin ang asawa. Halatang halata niya ang pag-alinlangan nito, ang kaba nito. Napailing siya. Siguro kung itinuloy niya ang balak na balikan ito noon pa, hindi siya nahihirapan sa panliligaw ngayon. Hindi niya nagawang manligaw sa isang babae. Sa totoo lang, wala sa ang kanilang mga lalaki ng kuwangko ang manligaw sa mga babae. Sanay sila na sila ang nilalapitan. Sila ang nililigawan. Wala iyong halong pagmamayabang. It was a fact. Malakas ang dugong panyaga ng kanilang lola. At nananalaytay iyon sa malaking populasyon ng pamilya nila, lalo na sa mga kalalakihan. Pero hito siya ngayon. Pawala na sa kalendaryo ang edad at nahihirapang manligaw sa isang babae bukod sa kasal na sa kanya ay ina rin ng kanyang anak. Han, matagal ka pa ba dyan? Tinawag niya ito dahil napapansin niyang mahigit kalahating oras na itong nasa shower. No, saglit na lang to. Narinig niyang tugon nito. Napangiti siya. Natutuwa siya sa asawa. Okay, sagot niya. Baka lang kako, nalunod ka na sa kakatago mo dyan. Lumabas na ito. Bihis na makulay na off-shoulder summer dress. May silver hoop na earrings at nakabalot sa tuwalya ang ulo nito. Diretso itong naupo sa harap ng tukador
at sinimulang tuyuin ang mahaba nitong buhok. Ang buhok nito na pwede pang shampoo commercial. Ilang sandaling pinanood niya itong nagsuklay. Tuwid na tuwid ang likod nito habang nakaharap sa salamin. Obvious na hindi ito komportable. Tumayo siya para lapitan ito. Ann, nininervyos ka ba? Narinig niya ang tanong ni James. Naramdaman niya ang init ng mga palad ng asawa ng ipatong nito ang mga kamay sa magkabilang balikat niya. Hindi niya na malayang nakalapit na pala ito. Nakatayo ito sa likuran niya. Ha? Pinigilan niya ang kanyang sarili na huwag mapatalon. Lumuhod ito sa harap niya bago inulit ang tanong. Kako, kung nininervyos ka ba? Ramdam kong hindi ka komportable. Kita sa mukha nito ang pagkailang. Kanina pa niya binitawan ang suklay. James, kasi ipinagitna ng asawa ang kanyang mukha sa mga palad nito at marahan siyang hinagkan sa mga labi. Ann, walang mangyayari sa kwartong ito nang hindi mo gusto. Napatitig siya rito. Naiintindihan mo ba? Pinaglapat nito ang kanilang noo. You can call the shots, okay? Ikaw ang mag-i-initiate kung may gusto kang mangyari. Promise. So please, relax. Naiintindihan ko kung anong nararamdaman mo at kung bakit may agam-agam ka. I won't take that against you. Hindi ako magagalit. Gusto ko lang na mag-enjoy tayo. Can you do that? Nakahinga sa maluwag sa katumango. Sige. Muli siya nitong hinalikan at niyakap na mahigpit. Nagtanong ito pagkatayo. Gutom ka na? Tumango siya muli. Pinagdaop nito ang kanilang kamay at magkahawak kamay silang lumabas ng silid para maghanap ng kakainan. Nakarating sila sa isang maliit na restaurant. May grand piano roon at inabutan nila ang isang medyo may edad na lalaki na tumutugtog at umaawit. Tila naging madamdamin ang lugar. Okay ka na dito? Tanong nito. Yeah. Ayon niya. Amoy masarap. Natawa ito sa naging comment niya. For a while there, nakalimutan kong chef ka nga pala. Mas nagbe-base ako sa appearance kaysa sumisinghot para mag-decide kung saan kakain. Inihatid sila ng waiter sa isang table malapit sa piano. Habang patungo roon, may nakabangga si James na 2 dalagita. Oops, careful. Inalalayan nito ang isa na muntik na matumba sa lakas ng pagkakabangga sa dibdib nito. Sorry, magkasunod na saad ng mga ito. Napangiti naman siya. Anong meron sa ngiting yan? Tanong ni James sa asawa. Hinintay niyang makaupo sila bago sagutin ang tanong nito. Nambiktima ka na naman. Paano? Kunot noong tanong ni James. I'm sure, iniisip nila na ang swerte nilang makabangga ng isang gwapong lalaking katulad mo. Well, sumandal ito sa upuan. May mayabang na kislap sa mga mata nito. Pasensya na lang dahil may nagmamay-ari na sa gwapong ito. Tumawa ito nang mamula siya. Nang patapos na silang kumain, natapos na rin ang set ng pianist. Misteryosong nagpaalam sa kanya ang asawa and before she knew it, nakaupo na ito sa harap ng tiklado at tumutugtog. May mga kampana sa isang burol at hindi narinig ang pagtunog nito. Ang ibig kong sabihin, kahit kailan, hindi ko naririnig ang tunog ng isang kampana hanggang sa dumating ka. Natulala siya at tila namimilipit sa kilig ang puso niya tuwing napapaling ito para tingnan siya kapag kinakanta nito ang parte ng lyrics na nagsasabing, "Till there was you." She was almost in tears nang matapos itong kumanta. Either gusto mo ang kinanta ko o napahiya ka dahil hindi maganda ang performance ko. Nakangiting saad nito pabalik sa kanilang mesa. I love that song. Bulong niya bago tuluyang pumatak ang luha mula sa kanyang mga mata. Hey! Mabilis itong tumabi sa kanya. Bakit? Umiiling siya. Malalim ang dahilan pero hindi pa niya maaaring ipaliwanag iyon. Hindi ngayon. Wala pang gumagawa ng ganyan for me. Mahigpit na niyakap siya ng asawa.
Pwes, magmula ngayon, dapat masanay ka na. Dahil balak kong gawin iyan for you every single day hanggang sa ma-in love ka. Napalunok siya sa sinabi ni James.